Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Virtuous Warrior, Anak ng Diyos. So, itong message, sabi ni Father God, i-share ko to sa lahat ng mga believers, lalaki at babae, na si Jesus Christ ang Panginoon nila, tagapagligtas. Itong dapat nyong gawin. Actually, ako din, kailangan ko gawin, and I've been working on this. So, sabi ni Father God, kailangan magsalita tayo konti lang. Direct to the point. Galing yung mensahe, yung salita natin, galing sa Diyos. Hindi sa puso natin ng emotional. Dapat konti nang ang tawa natin. Yung tawa natin, joyful from the Lord Jesus Christ. Hindi yung basta magtawa ng tayo katulad ng lahat ng taong worldly, ng enjoy nilang buhay, ng hindi nila alam, gera na. Itong gera sa spiritual world. Alam nyo ba yon? Nasa gera tayo. We're fighting against Satan's kingdom. Every day yan. Pero ang daming tao is falling asleep at they're in the middle of the gera. Tapos also, sabi ng Father God, wag maging emotional. Dapat basta gawin natin ang kalooban ng Diyos. Makinig sa Kanya, kay Father God, at gawin ang utos niya. Parang sundalo. Para pwede natin patayin lahat ng kaaway natin. Kaaway, hindi ibig sabihin ang tao. Kaaway natin ay Satan's devils. Okay, demonyo. Lahat ng witchcraft, curses, mga sumpa, lahat ng masama ng salita sa atin, i-rebuke natin, alisin natin sa isip natin, at tanggalin sa puso natin. Kasi hindi dapat yung mga salita ng masama andoon sa katawan natin at isip natin. Dapat the Word of God lives in our heart and mind, which is Jesus Christ. Kailangan natin ang peace of God para maka-develop natin ang self-discipline. And ang peace of God is Jesus Christ. Kailangan natin meron tayong relationship sa Kanya. Marinig natin ang boses niya. Kasi isipin nyo, si Jesus Christ ang commander natin. General natin siya. Tayo sundalo. So, kailangan makinig tayo sa utos niya at gawin ang kalooban ni Father God. Yun lang, ganun ang simple. Huwag natin gawin ang kalooban natin. Gawin lang natin ang kalooban ng Diyos. Diba sabi ni Jesus Christ, ang daming sasabihin sa akin that sila deserving papasok sa langit, pero sabihin ko sa kanila, hindi kita kilala kasi hindi mo nagawa ang kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Tanungin mo through prayer. But the most basic and number one kalooban ng Diyos is magsisi sa lahat ng kasalanan natin. Lahat. Magsisi, ibig sabihin mo yung kasalanan mo by admitting it. Tapos, ask Jesus Christ and yung Holy Spirit sa loob mo that tulungan ka, wag gawin ulit ang kasalanan. Yan ang homework natin. At araw-araw yan. Until wala na yung desire mo sa puso mong yung kasalanan. Yan ang homework natin. Para pumasok tayo sa langit. Basic lang yan, na yun.
Paano ba maging warrior, servant of God? Kailangan natin tigilan ang pang-control sa lahat ng bagay ng buhay natin. I-surrender natin kay Jesus Christ lahat ng problema natin, yung araw natin, lahat, buhay, kaluluwa, isip, puso natin. I-surrender mo 100%. Kasi hindi natin kaya eh. Hindi naman tayo katulad ni Jesus Christ na namatay siya tapos nabuhay ni Father God. That's why sabi of Jesus Christ, kung you are heavy burden sa lahat ng problema sa buhay, come to Him and He will strengthen you. Diba sabi sa Bible, I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Kaya mong gawin lahat ng gawain sa mundo, imposible man or posible, kakayanin mo kasi si Jesus Christ na sa loob ng puso mo. Siya ang Panginoon mo, ang tagapagligtas. Yun ang ibig sabihin, si Jesus Christ ang Panginoon mo. Na yun, kung takot ka, sabi mo, ay, ganun, Panginoon ko si Jesus Christ. Pero hindi ko alam kung kaya ko. Hindi mo Panginoon siya. Kasi sabi sa Bible that if God is for you, who can be against you? Sino man ang gustong patayin ka, to knock you down, to stop you from doing God's will, demonyo, tao, hindi nila kayang gawin yun kasi andyan si Jesus Christ sa loob mo, sa puso mo. Kung talaga sa puso mo siya, that you're doing God's will. Katulad ni Mulan sa harap nyo, very brave and courageous woman na matapos ng gera, she became a hero sa country niya. Kung gagawin natin itong mensahe, we will be greatest in the kingdom of God. Ako, gusto ko maging great in God's kingdom. Kasi isang buhay ko nang eh. One time lang ako I will live and then I will die. So why can't I give my very best? 'Di ba? So that when nasa langit tayo, graduation day, bibigay sa iyo ni Jesus Christ yung mga rewards mo, meron kang mga rewards. Meron kang looking forward, hindi yung papasok ka sa langit, ay salamat na sa langit na ako. Ganun lang, wala kang reward, wala kang bahay. Yun bang gusto mo? Pumasok ng sa langit? Basic lang. Ayokong ganun. That's why I'm working hard maging parang simulan. And sana na-inspire kayo sa message ito. Kasi ito yung will ni Father God sa atin man talaga eh. Yung virtuous, godly man and woman of God. Nasa Proverbs 31 yun. Gawin natin. So that when mamatay tayo, tapos papasok tayo sa langit, sasabihin ni Jesus Christ, well done, my very good and faithful servant, nagawa mo ang kalooban ng Ama Diyos ko. I'm so proud of you. Welcome home. So, sana na-inspire kayo sa video ito. Please share para mas madaming mga tao na
gustong maging the greatest in the kingdom of God. Tandaan mo, isang beses nang tayo mamatay, isang beses nang ang buhay natin, give it all you've got. Hindi mo alam kung bukas mamatay ka na or buhay ka pa, pero you give your very best. It's worth it. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.